Aswang, engkanto, multo, at mga kababalaghang nagdudulot ng takot na mahirap matanggal. Subalit nang iniwan niya ako, ay mas natakot na akong magmahal. Gayon na lamang ang aking pagkagulat nang lapitan ako ni Andrea. Tutok ako sa pagtatrabaho sa tapat ng aking computer nang may ibinulong siya sa akin. Magkita tayo mamayang gabi sa tapat ng Sogo. Malinding bulong niya. Amoy na amoy ko ang mabangong samyo niya dahil sa sobrang lapit ng mukha nito sa aking tenga. Mabilis sa mga pangyayaring yun. Ni hindi ko na siya nalingon pa dahil mabilis din itong bumalik sa kanyang upuan. Magandang babae si Andrea. Bagaman may anak na siya, ay hindi iyon mahahalata sapagkat balingkinitan pa rin ang payat niyang katawan na biniyayaan ng malaking puwet at balakang. Mas lalo ring lumaki ang dibdib niya buhat ng magkaanak. Napakaputi at napakakinis din ang kutis niya na parang hindi nadadapuan ng lamok. Tahimik na babae lang si Andrea. Bagay na nagustuhan ko sa kanya noon. Inaamin kong nahulog ako sa kanya noon at minahal ko siya ng sobra. Naging magkalapit kami. Ang buong akala ko talaga ay kami na ang magkakatuluyan. Subalit hindi ako ang nagustuhan niya, kundi yung matalik kong kaibigan na si Josan. Naging magkasintahan ng dalawa at nagkaroon ng anak. Subalit ilang linggo lang, buhat ng mga anak si Andrea, ay kumalat sa opisina ang balita. Nahiwalay na raw ang mga ito. Inilagi niya ang anak niya sa kanyang mga magulang sa probinsya. Nang sa gayon ay makapagtrabaho siya kaagad. Iniwan daw ni Josan si Andrea at hindi na nagpakita pa. Hindi na rin pumasok sa opisina ang matalik kong kaibigan. Buhat nga ng iba ang piliin ni Andrea ay hindi na kami nagkibuan. Kahit magkatrabaho kami sa isang kumpanya ay parang hindi kami magkakilala kung magturingan. Oo nga at minahal ko siya noon. Subalit pinatay ko na ang damdaming yun. Walang patutunguhan ang damdamin ko para sa kanya. Hindi niya ako pinili noon at maaaring maulit pa rin yun. Kaya nga sobra ang aking pagkagulat sa biglaang pangyayari ng araw na yun. Buhat ng may ibinulong ito sa akin ay sarit-saring isipin na ang tumatakbo sa isip ko. Bagaman mabigat ang loob ko kay Andrea, ay may parte pa rin sa aking pagkatao na gusto siyang makuha at matikman ng buong buo. Lumipas ang mga oras sa opisinang yun na sinusundan ko ng titig ang bilingkinitang katawan ni Andrea. Sa tuwing tumatayo ito sa kanyang upuan at pumupunta sa kung saan. Pagsapit ng 6:00 ng gabi para sa oras ng pagtatapos ng aming trabaho ay muli siyang lumapit sa akin at may ibinulong. Huwag tayong magsabay pumunta roon. Mauuna ako. Sumunod ka na lang. Iyon lamang at mabilis siyang tumalikod at nilisan ng opisina. Tanging ang mabango na lamang nitong samyo ang naiwang humahalimuyak sa kabuuan ng opisinang yon. Medyo malayo ang lokasyon ng motel na napili niya. Magaling talaga si Andrea. Tama nga naman, para kung sakaling sabay kaming pumasok at lumabas sa loob ng motel na yon, ay napakaliit lang ng tsansa na may makakita sa aming kakilala.
Sa ganoong paraan ay maiiwasan na gawin kaming pulutan ng mga tsismosa sa opisina. Narating ko nga ang lokasyon ng motel. Nakita ko kaagad sa bungad doon si Andrea na naghihintay. Bagaman medyo madilim na ang paligid noon at kakarampot na ilaw na lang ang ibinibigay ng mga pailaw ng gusali, ay hindi nito maikukubli sa akin ang babaeng gusto kong angkinin, ang babaeng minsan ko nang minahal. Sabay kaming pumasok sa loob ng gusali. Hindi kami nagdidikit na parang hindi magkakilala. Siguro ay nagkakailangan pa kami sa isa't isa dahil dati naman kaming magkalapit. Nang matunton na namin ang nakatakdang kwarto para sa amin, ay siya ang nagbukas ng pinto at unang pumasok. Sumunod ako at nang pagsara ko ng pinto ay doon na ako sinimulang halikan ni Andrea. Madiin yun, nag-aalab, bagay na matagal ko nang ninanais noong mga panahong mahal ko pa siya. Naglapat ang aming mga labi. Ang mga kamay namin ay malayang humihimas sa kahit anong parte ng katawan ng isa't isa. Dinala kami ng maalab na eksenang yon patungo sa ibabaw ng kama na naroon sa loob ng kwartong yon. Sabay kaming umindayog sa saliw ng katahimikan ng lugar na yon. Ang mga pag-ungol at bahagyang paghingal ang nagsilbi naming tugtog kasabay ng bawat galaw ng aming katawan. Nagpaubaya si Andrea ng mga oras na yon. Naangkin ko siya ng buong buo. Isang bagay na gusto kong mangyari noon. Matapos ang pagtatampisaw na yon, ay inimbitahan ako nito na ipagpatuloy daw namin sa bahay niya kung ano man ang nasimulan namin sa loob ng motel na yon. Itinago ko sa kanya ang bahagyang ngiti na sumilay sa aking labi kasabay ng pagsang-ayon. Mahigit 2 oras ang ibiniyahe ng sinakyan naming taxi hanggang makarating kami sa isang subdivision. Ayon sa kanya ay doon daw siya nakatira. Tahimik ang subdivisyong yun. Malalago ang mga puno na halatang hindi natatabasan ng mga dahon. Wala ring nakabantay na gwardya sa may bukana ng lugar na yun. Pumasok kami sa subdivision. May mga nadaanan kaming mga bahay na parang walang nakatira. Mahahalata yun sa mga damo na lumalagpas na sa bakuran ng mga ito. Ilang saglit pa ay narating na namin ang mismong bahay niya. Maayos naman ang bahay niya. Ang totoo nga niyan ay malaki ito. Kaya nga lang ay kapansin-pansin, nakakaunti lang ang ilaw noong pumasok kami sa loob. Pinaupo niya ako sa upuan sa sala. Maghintay raw ako roon. Ilang minuto ang inilagi nito sa isang kwarto. Paglabas nito ay nakasuot na lang ito ng maiksing shorts at manipis na sando. Bagaman mahahalatang wala siyang suot na panloob, ay hindi na ako namangha. Nakita ko na kasi ang buo niyang katawan. Nahawakan at natikman. Sapat na yun. Isang kumpirmasyon na lamang ang dapat kong malaman. Nangangati na akong malaman ang katotohanan. Lumapit sa akin si Andrea. Tumingkayad siya at muli akong hinalikan. Madiin. Nag-aalab. Sa kalagitnaan ng aming masidhing halikan, ay dinukot ko mula sa nakasukbit kong bag ang isang supot. Binutas yun at dumampot ng isang dakot na asin. Mabilis kong inihilamos iyon sa pisngi niya. Naramdaman ko ang pag-atras niya. Sinamantala ko ang pagkakataon na yun. Inihilamos ko na ang hawak kong asin sa kabuuan ng kanyang muka. Halos magsisisigaw si Andrea dahil sa sakit na nararamdaman niya.
Halos ingudngud niya na sa sahig ang sapu-sapu niyang pagmumuka nang biglang nagtubuan ng makakapal na balahibo sa kanyang mga braso at hita. Pagtingala niya ay kitang-kita ko ang malaimpaktong mukha na may matutulis na ngipin. Magkahalong dugo at langis ang mababanaag sa kanyang muka, sanhi ng asin na aking inihilamo sa kanya. Kumpirmado, aswang nga si Andrea. Totoo ang sinabi sa akin ng matalik kong kaibigan na si Josan na may kakaiba kay Andrea. Ipinagtapat sa akin ng matalik kong kaibigan ng lahat bago ito pumanaw sa aking mga bisig. Hindi na nakayanan ang sobrang sakit at pagkaubos ng dugo dahil sa naiwang napakalalim na sugat sa kanyang sikmura noong araw na magtungo ito sa bahay para humingi ng tulong. Kagagawan daw yun ni Andrea. Halimaw raw si Andrea. Nabuhay ang galit sa puso ko. Dumambot pa ako ng mga natitirang asin mula sa aking bag at paulit-ulit kong isinaboy yon sa aswang. Halos magkangisay-ngisay siya dahil sa ginagawa ko. Hindi na ako nag-aksaya ng pagkakataon. Habang iniinda nito ang hapdi, ay kinuha ko ang isang patalim mula sa aking nakasukbit na bag. Dinamba ko ang aswang at sunod-sunod na inundayan ng saksak. Wala na akong pakialam kung saan ito tamaan. Pinatay nito ang matalik kong kaibigan. Dapat lang itong magbayad. Ilang pag-unday pa ng saksak ay naramdaman kong hindi na yun gumagalaw. Sinipa ko pa yun ng ilang beses para makasiguro. Nang makumpirma ko nang wala ng buhay ang aswang na yun, ay mabilis kong nilisan ang bahay nito. Dala-dala ang kasiyahan. Hatid ng paniningil ko sa pagkitil nito sa buhay ng matalik kong kaibigan. Sa mga sumunod na araw, ay umugong sa opisina ang isang balita. Hindi na raw pumapasok sa trabaho si Andrea dahil nakapag-asawa daw ito ng mayamang lalaki na siyang bubuhay sa kanya at sa anak nila ni Josan.